So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa age bracket ng mga babae, yung 18 to 25. So, dyan sa age bracket na yan, usually to pero hindi ko naman sinasabi na majority talaga yung pangkalahatan. Usually sa age bracket na yan, 18 to 25 is hindi talaga seryoso yung mga babae dyan. Curious pa lang sila dyan kasi nag-e-explore pa lang. Kagaya rin naman ng mga lalaki, di ba? Yung karamihan na nasa mentality ng mga lalaki is ipapadelay ng ipapadelay or makahits na marami. Babae rin, ganun din naman yung mentality nila. Magbo-boyfriend sila or minsan makikipag-ons or FWB dahil sa may upper hand lang sa looks yung lalaki. Minsan nga nabibigay rin nila yung V-card nila sa above average ng onti yung looks eh. Hindi naman talaga, kahit nga sa average eh, basta namaglang na niya talaga yung mga lalaki sa lugar nila. Kasi, napanood ko na to kay Alan Roger Curry. Yung love kasi is combination siya ng both. Ibig sabihin, nakapasa ka sa looks threshold or physical attraction plus yung non-sexual companionship tsaka friendship. Ibig sabihin ng non-sexual companionship is parang friend din kayo. So, yan yung meaning ng love para sa babae. Kaya medyo matagal nila yan ibigay yung SEX dyan kasi nga nakapasa lang sa threshold yung lalaki pero meron pa siyang another pakinabang yung non-sexual companionship or yung parang tinatawag natin na friendship. So, ang may advantage talaga kung SEX lang pag-uusapan is yung may upper hand lang talaga sa looks kasi merong study niyan parang 6 seconds or within 10 minutes pa lang ng kita ng babae dun sa lalaki is nakapag-decide na siya kung matutulog siya doon or makikibibigay niya yung SEX doon sa lalaki na yun. Pero depende pa rin yan kung may connection. Ibig sabihin, oo nga, bibigay niya nga yung SEX, hindi naman siya in-approach ng lalaki na yun. Eh, di ba babae, hindi naman yan mag-a-approach talaga, di ba? Pero na lang kung desperado na sila kagaya ng kupas na. Usually, mga nag-a-approach is yung may epipany face na papunta na doon. Yan na yung mga nagmamadali na. So, yun. Sa age bracket na 18 to 25, nag-explore pa lang yung mga babae dyan. Kaya nakikipag one night stand. Kaya pampoging bracket yan eh. Pahirapan talaga dyan sa bracket na yan. Lalo na ngayon, so social media age na. Na ano. Pero sinasabi ko nga rin, may maging tayong tinatawag. 'Di ba meron ka rin naman makikita na average looking lang din talaga pero pinapatulan ng babae ng karelasyon. Pero yung sinasabi natin is yung binibigay yung SCX na mabilisan, yung 1 strike pa lang or 2 strike. Meron sa Red Pill sinasabi 3 dates rule. Ako hindi ko sinasabing 3 dates kasi hindi mo naman i-date talaga yung babae. Strike yung ang binanggit ko strike 3 strikes rule. Ibig sabihin niya, yayain mo na talaga sa pakay mo na SEX. Tapos pag hindi binigay sa una, sa pangalawa, igagaranti niya. Pag hindi, sa una pa lang kasi yun. Actually, first strike pa lang talaga yun. Kasi nga, direct approach nga gagawin mo, di ba? So, kung average looking ka, direct approach mo, malaki talaga chance mo na ma-reject ka. Pero, ang mangyayari nun is hindi ka naggagastos ng date, pakain, tsaka anong tawag dito, mag-i-invest ng oras, magsasayang ng oras. Yun yung advantage noon. Tsaka hindi mo na rin pinatagal yung end result. Kasi ang end result din naman talaga rejection, di ba? Kung average looking ka, naramdaman mo na mare-reject ka talaga is ba't mo papatagalin? Direct approach mo na. Yung kasi yung advantage ng direct approach is alam mo na talaga yung katayuan mo. Ginawa ko yun sa katrabaho ko, di ba? Yung direct approach.
Hindi niya naman ako dinirect na rejection. Sabi niya masaya daw siya sa kapartner niya. Kaedad ko na yun eh. Medyo mahirap i-direct approach yung mga ganon, yung mga... Kasi nagpapalusot pa yan eh. Na sasabihin nila hindi pa raw nila na-experience yung mga ganyan-ganyan. Pero yung pala na-experience naman nila. Malaking percentage kasi sa mga babae na pwede silang bumigay basta yung lalaki is physically attractive tsaka seductive. Ibig sabihin yung smooth magsalita, kampante. Hindi yung kengkoy-kengkoy tsaka yung thirsty na parang uhaw na uhaw. Kasi nararamdaman ng babae yun na nasa-sense nila yun pagka thirsty ka. Napansin ko nga eh. Pagka yung hindi mo gustong-gusto yung kaharap mo, is parang wala kang pakialam tapos smooth ka lang. Pero pag gusto mo yung kaharap mo, doon ka magiging mukhang simp, di ba? Pero yun nga, mas maganda nga talaga yung direct approach kasi parang maliliberate ka na kung ma-reject ka man o hindi. Wala ka ng pakialam. Kaysa naman patagalin mo pa. Tsaka pagka pinatagal mo pala, pagka nag-indirect approach ka, yung paligoy-ligoy ka, gagastos ka, tapos ilalabas-labas mo. Yun na yung nakatatak sa utak ng babae. Oo nga, binigay niya nga, pinatagal mo lang. So, mas nag-expect pa siya na mas marami pa sa'yo. So, kuwari binigay niya yung SAX sa'yo, tapos naging kayo. Mas mag-expect pa siya na magiging consistent ka. Kasi yun yung pambungad mo eh. Na dinate mo siya, nilabas mo, pinakain, mga ganyan. So, magiging habit yun, habit, parang ganun. Hindi kagaya ng pag dinirekta mo, tapos hindi ka naglabas ng pera, pinapunta mo na lang siya sa bahay niyo. So, parang habit na rin siya. Ganun na lang mangyayari. Paulit-ulit na lang napupunta sa bahay mo or lugar mo. Which is, hindi ka maglalabas ng pera rin talaga. Zero, wala kang malalabas. Ilang beses ko na nagawa yung mga 3 beses. Mga ganyan. Na wala ka talagang ilalabas na pera kasi sila pupunta eh. So, yun nga, just sa age bracket na yan, pogi territory yan eh. Kasi nga yung mga babae, horny yan dyan sa edad na yan. Kasi yan yung talagang pinaka-fertile nila na period. So, talagang maghahanap talaga sila ng mga ka-sexual partner na may superior genetic, di ba? Yung talaga may mga itsura, yung mga pogi talaga. Para talagang kahit madisgrasya man sila is may itsura pa rin talaga yung yung kalalabasan ng anak nila. Usually yung mga ganun, yung mga single mother. Nakikita ko mas may mga itsura yung anak nila eh, kaysa dun sa pangalawang lalaki. Yung pangalawang lalaki kasi combination na yun eh ng sexual companionship tsaka non-sexual. Ibig sabihin, balance lang, hindi yung extreme side. Kasi pagka sinabi ni Alan Roger Curry, pagka sexual companionship lang gusto ng babae, priority. Ang gusto nun looks lang talaga. Yung may superior genetic, yung talagang pogi, matipuno, ganyan. May fuckable na katawan. So, dyan papasok yung FUBU tsaka yung mga ONS or friends with benefits, yung mga ganyan. Kasi nga, dun kanya kinakategorize. Tapos kung friendship ka naman, wala siyang pakialam sa looks mo. Kasi hindi ka naman bibigyan ng SEX eh. Ang kailangan niya lang sa'yo is non-sexual companionship. Yan yung mga nafe-friendzone na lalaki, yung mga ginagamit na panggala-gala, labas-labas. As in, parang girlfriend lang din talaga yung turing. Pero may tite. Parang girlfriend lang din yung So, hindi na mimili yung babae dyan. Kahit pangit pa yan, bakla. Kasi hindi naman niya bibigyan ng SEX yan eh. Now, pagka long-term relationship yung priority ng babae. Pag long-term relationship priority ng babae, balance ang kailangan niya.
Kailangan may looks din yung lalaki at the same time, parang friend na rin niya. Yan yung sinasabi ni Alan Roger Curry na true love. Kasi balance. Ngayon kasi bihira ka makakita ng overall package na lalaki. Yung talagang balance na ano. Kaya pumapatol na sila Marami nag-cheat na babae. Papatulan na lang nila yung average looking kahit na palyado sa finance, palyado sa basta silbidor. Tapos papatira na lang dun sa may backdoor man. May backdoor man sila. Kasi ginawa sa akin ng ka-FWB ko yan Ako yung sa SCX side. Tapos after namin ganun, wala siyang gana Basta yun lang talaga yung gusto niya Tapos meron siyang pang entertainment na side yung parang nilalabas-labas siya, dinidate, gala-gala, pupunta sa beach, mga ganyan. Kaya natuklasan ko to. So, kung alam nyo na yung game tsaka yung lane nyo, base sa looks nyo, is talagang mag-i-stick ka lang din talaga sa lane mo. Pero kahit na average looking ka or pangit ka, i-direct approach mo na. Kasi, kaysa naman mapalaki pa yung gastos mo tsaka masayang lang yung oras mo. Yun kasi yung nun pinupunto ni Alan Roger Curry nun, kaya mas maganda i-direct mo na. Oo nga, average looking ka tsaka pangit ka. 99% talaga marireject kapag nag-approach ka na walang choosing signals. 99 talaga, promise. Pero at least hindi ka na gumagastos na i-date mo pa, lilibre mo ang pagkain. Kasi end result, ganun din naman Kuwari, lalabas kayo ng 3 buwan. Hindi. Friends na lang talaga tayo. So, talagang napagastos ka pa talaga, di ba? Yun kasi point ng direct approach Didirektahin mo na sa pakay mo na Kasi nga, para alam mo na yung katayuan mo. Hindi ka na nag-e-expect, di mo pinapakilig sarili mo, tapos di ka pa napapagastos, tsaka nagsasayang ng oras. Imbis na pag na-reject ka na, move on ka na kaagad. Approach ka na naman sa iba mong target na tingin mo makakapasa ka, 'di ba? So ganun 'yan. So diyan sa age bracket na 'yan, pahirapan talaga 'yan, yung 18 to 25. Napansin ko na rin 'yan dati. Yun nga yung pinagsisihan ko, 'di ba? Sinabi ko sa last na video ko. Kasi at that time 23 ako, nung 21 yung girlfriend ko. So kinain talaga yung prime years ko. Kasi 6 years din yun mahigit magse 7 years parang ganun. Tsaka siya lang din talaga yung tumagal din. Sa bagay, wala naman din aksidente. At least, naranasan ko yung LTR din. Kahit papaano. Ngayon, wala talagang tumatagal Mahirap siya patagalin, promise. Kasi mahirap makatagpo ng magja-jive kayo sexually tsaka non-sexual companionship. Yung parang friendship, parang ganun. Mahirap makatagpo ng ganun. Kasi mga makakatagpo mong tao either for SEX lang tapos wala naman sa non-sexual companionship. Kaya mahirap makatagpo ng ganun yung parang overall. Kahit di naman lalaki nahihirapan Babae nahihirapan din. Actually, mas nahihirapan yung babae kasi karamihan talaga na nagsettle na babae is dahil napilitan lang for security tsaka survival tsaka yung mga expectations ng parents nila. Kailan ka ba mag-aasawa at anak? Di ba may expectations sila sa mga babae nilang anak na ganun. Baka tumanda ka maging tita. Ngayon, SOCMED na, wala nang ganyan, wala na shaming. Babae na makapangyarihan sa SOCMED Kasi accessible na yung mga pogi. So, dun pa lang sa ONS, panalong-panalo na sila dun Kilig na sila Kahit pa, kaya nga maraming mga babae talaga na nagtatrabaho na lang talaga ayaw na lang talaga magsettle sa average looking tsaka pangit Gagawin na lang nilang backup plan yun para pag nag-change sila ng mind,
or nag-iba ng priority. Yun naman yung epiphany phase eh. Nag-iba ng priority. Tsaka nagbago ng isip. Sinabi niya, dito na lang ako sa backup plan. Meron pa ngang sample si Rolo Tomasi dyan eh. Oh, ikaw, antayin mo ako ha. Pag ikaw wala ka pa ring girlfriend, nasa 40 na tayo na lang magkakatuluyan. Yung sinabi niyo dun sa palabas na movie na sinample ni Rolo Tomasi. Kasi backup plan yun eh. Yun yung mga nagkagusto yun yung friendzone nung babae nung high school. Kasi nga, nakipag SEX sa mga lalaking pogi. Tsaka yung ano pala, yun nga, yung SEX is walang emotional attachment dyan. Yun nga yung pagkakamali ng red pill eh. Sabi ng red pill kasi kailangan magkaroon ng emotional attachment muna yung babae bago ibigay SEX. Mali hindi Dinibunk na rin ni Alan Roger Curry. Hindi mo kailangan ng emotional attachment para ibigay yan. Kaya pala nung tinanong ko yung ka-LDR ko, tsaka yung ka-FWB ko, binibigay nila yung SEX. Dahil gusto lang talaga nila, horny lang sila. Horny lang talaga sila. Walang emotional attachment dun. Kasi ang emotional attachment is sa bonding. Ibig sabihin, yung pang long term, yung nakapasa ka sa looks threshold tapos may non-sexual companionship pa kayo. Ibig sabihin parang friend din kayo, dun siya magkaka-develop ng emotional attachment yung babae. Pero kung nakipag-ons lang siya sa'yo or FWB, walang emotional attachment dyan. Taglibog lang talaga siya. Sexual desire lang talaga siya. Kaya, yun. Dito sa video na to, madidebunk na yung emotional attachment na yan. Tinanong ko na kay FWB ko niyan. Tinanong ko na rin yung ka-LDR ko niyan. Kasi meron siya mga kaibigan na ganun eh. Meron na rin nagtanong dyan eh kay Joss On Point. Lalaki. Bakit nag-SEX kami nung ex ko? Pero, hindi. Nung isang babae na pinupormahan ko. Pero, hindi niya ako siniseryoso. Kasi tingin niya talaga sa'yo, for fuck body lang talaga. Categorization yan. Buti nga nalaman nyo na to dito. Sinishare ko lang din yung mga nalaman ko na impormasyon. Tsaka base sa experience ko, tsaka obserbasyon. Kasi tumutugma eh. Kaya, tingin ko kung gusto niya mga dating PUA, basahin nyo lahat ng libro ni Alan Roger Curry. Kasi siya yung GOAT dyan eh. Yung direct approach, yun lang yung gagawin mo. Kasi yun talaga yung overall eh. In case yung mapa-average ka pa, pangit. Kasi alam mo na yung katayuan mo. Kasi sinabi niya nga rin eh. May in-interview din siya mga babae, 15. Alam na raw ng babae kung may kipag-SEX yung babae within 6 seconds or 6 seconds to 10 minutes ng pag-uusap nyo. 6 seconds to 10 minutes ng pag-uusap nyo. Or pagkakita nyo pa lang, alam na ng babae yun. So, walang sense na i-indirect approach mo kasi unang kita nyo pa lang, turn on na siya. So, kung pinatagal mo pa is, ang end result, ganun din naman. Either turn on siya sa'yo, unang kita pa lang or hindi, is walang sense. Kaya mas maganda i-direct. Kaya yun yung rationale ni Alan Roger Curry. Natuklasan ko na rin yan nung 19 ako eh. Na dinidirect ako na ganyan eh. Sa Red Pill kasi 3 dates rule eh. Ako hindi 3 strikes yung sinabi ko eh. So nagkakatugma nga kami ni Alan Roger Curry. Kaya binibinge watch ko yung palabas niya eh. Kasi nga tugmang-tugma talaga sa experience ko tsaka sa naobserbahan ko eh. Tinanong ko rin yung FWB ko, may categorization kasi 'di ba? Pagka yung ONS tsaka FUBU or FWB, sexual desire lang talaga yon, sexual companionship. So kung habol mo yun, tapos pogi ka naman talaga, walang sense para hindi mo i-indirect. Direktahin mo na.
Kaya pala hindi sila seryoso pagka ganun sa mga FWB ons kasi walang emotional attachment doon. Magkakaroon na lang na emotional attachment yung babae. Kuwari ka-FUBO mo siya or ka-FWB mo siya. Magkakaroon siya ng emotional attachment kung kinakausap mo siya. Tapos binibigyan mo siya ng impression na parang pang long term. Ibig sabihin may nade-develop na parang friendship na rin at the same time. May sexual companionship tsaka friendship at the same time. So, dun siya makaka-develop ng emotional attachment. Kasi ilan ba naka-FWB ko? 3. Wala talaga silang emotional attachment. As in, minsan nga wala nang paramdaman eh. Kuwari naka-3 na kayo or 4 na meet up na ganyan. Bigla na wala nang paramdaman. Ganun na lang talaga. I mean, yung pinakauna ko nun is yung mataba rin, di ba? So, after namin ng ganun, hindi na ako nagparamdam. Tapos, after mga 2 months, bigla siya nagparamdam, niyaya niya ako na uminom. Yun nga yung kwento ko sa inyo, di ba? Umabot ng hanggang alas 3 ng ano. Tapos sa bahay nila yun eh. Kasi umuwi ng probinsya yung nanay at tatay niya. So parang planado niya talaga yun. na, kaya kinontak ako. So kung ganun lang talaga yung habol niyo magpataas ng body count. Pampogi lang na bracket yan. Tsaka yung may mga upper hand sa looks. O kahit sabihin na natin na above average yung itsura mo. Basta namag mo yung mga katrabaho mo, namag mo yung mga tao sa paligid nyo, sa barangay nyo. So, sureball yan na talagang masasakop mo. Ang problema nga lang nun, kung dyan sa barangay, kaingitan ka, tatargeting ka. Kahit naman sa trabaho, tatargeting ka eh. Dahil, syempre, sasabihin sa'yo, tangina mo, ba't lahat ng babae dito kinukuha mo? Minomonopolize mo. Yun lang yung drawback nun. Monopolize mo. Tawag doon cock-blocking. Di ba nga yung sa beer house experience ko, ilan ba kami nun? 4 kami, di ba? Puro sub 5 sila. Ako yung above average. Tangin ng wild yung babae. Sinasayaw-sayawan ako ng lap dance. Sinahalikan pa ako sa pisngi, sa labi. Tapos sabay hinihilot pa ako. Tsaka sinusubuan. Tangin na nainggit yung, yung isang lalaki. Tara, uwi na tayo. Pack up na. Cock-blocking tawag dun. Ayaw ko mag-enjoy. Tapos sinatid pa nga ako sa kotse. Actually, kung wala lang yung 3 na yun, mauuwi ko yun sa bahay. Or ano, ma-check-in mo. Kasi yun na yun eh. 100% na yun. Na binibigay na talaga yung sarili kasi sumasama na eh. Ganun yung mga babae gagawin nila madali. Tapos sasadyain nila yan. Na kung wari, nasa lubong mo. Hindi planado nila yun. Kasi ganun yung ginawa sa akin ng ka-FWB ko. Kasi nga siya nag-approach, di ba? So parang nasa taas siya. Siguro na monitor niya yung pagbukas at sara ng pinto ng ano ko dito, ng kwarto ko. Tapos magugulat ako na lang ako, nandiyan na siya sa likod, yung parang ganun. Promise, pag gusto ko talaga ng babae, magiging madali. Kasi aalamin niya yung pattern mo. Tapos magugulat ka na lang, lagi mo siya nakakasalubong. Kala mo, yung mga tanga naman, sabihin, tangin na, ano na to, siya yung the one. Kasi lagi kami nagkikita eh. Ulul, anong the one? Sinadya niya yun para talagang ano. Kasi physically attracted siya sa'yo. Mayroon pa akong 2 prospect eh. Di ba yung isa, di ba sa trabaho ko, isa palyado na. Kasi masyado na siya matanda eh. Tapos gusto papa-hard to get pa. Basahin niyo yung mode 1 talaga. Merong classification dun eh. Yung manipulative time wasters na babae. Yung pang-ego boost lang. Tapos i-reject ka rin naman sooner or later. Pero yun nga, gusto niya lang yung ego boost. Kaya kanya in-entertain. Meron naman isa naman yung erotic. Yung parang ititis ka lang para magbigay ka na magbigay ng attention tsaka money. I-date-date mo siya.
Basta basahin niyo yun, may mga categorization din si Alan Roger Curry dun sa mga babae. Kaya niya na formulate yung direct approach kasi nga may iwasan niyo yung ganun, yung mga manipulative time waster, tapos yung mga erotic, basta yung nagsasayang ng oras, tapos i-extra kang kayo ng pera, uuto-utuin kayo. So, yan. So, alam nyo na ng nature ng babae. 18 to 25 years old, hindi seryoso yan na age bracket. Same din sa lalaki. Diba sa lalaki, hindi seryoso, diba? Ang nagsiseryoso lang naman na sa ganyang bracket, yun talagang walang option eh. Kaya talaga seryoso na talaga eh. Kasi alam niya na pag lumagpas siya dyan sa edad na yan, masizero siya. Yung mga babae 18 to 25 hindi seryoso. Tsaka yung bracket na yan is pang ano lang talaga yan, pang explore. Kaya nga mapapansin mo, 'di ba, yung mga virgin, binibigay nila na mabilis yan, promise, pag dun sa mga pogi. Kasi nga sexually attracted sila doon. Tsaka walang emotional attachment yan. So marami na tayo na debunk dito. Yung sex na yan, kahit walang emotional attachment, binibigay nila yan. Basta sexually desired yung lalaki. Ibig sabihin, in short, pogi. Yun lang yun. Na-debunk na yung emotional bullshit na yan. Kasi di ba sinasabi nila, pare, konting kulit pa. Kailangan mapa-attach mo siya emotionally. Ulul? Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo lang maging pogi. Kaya nga ang dami naiinis na, yan yung kinaiinisan ng mga black pillar, di ba? Yung mga sub 5 dati. Naanuhin ko na yan eh. Kaya naiinis sila sa mga chad kasi nga, ah, hindi kailangan ng emotional attachment talaga. Mag-exist lang talaga, ibabato na. Now, hindi pa rin naman talaga guarantee na sure ball yung pepe na ibibigay. Kung hindi na nabigay, sinabi ko na rin sa inyo eh. Dati yan eh. Oo, nare-receive mo yung, yung yakap-yakap na yan, didikit yung boob sa balikat mo, sa braso mo. Minsan nga pipisilin pa yung pisngi mo dahil nakyutan sa'yo eh. Hahalikan ka pa sa pisngi. Promise, naranasan ko yung ganyan. Hahalikan ka pa sa pisngi. Pero hindi guarantee yan. Hindi guarantee yan, sinasabi ko sa inyo. Ang guarantee na sinasabi ko yung ibibigay yung sex. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Dati ko pa sinasabi yan. Kaya biruin mo gaano pahirapan mapa-attract yung babae. Eh kung emotionally, mas mahirap pa. Eh kung habol mo long term, di ba? Long term habol mo. Naku, hindi nila ibibigay yung sex talaga ng mabilis. Kasi long term habol mo, di ba? Hindi nila ibibigay yan. I-hold nila yan. I-assess nila yung friendship nyo. Tapos kung attracted talaga siya sa'yo ng nakapasa ka sa looks threshold, nakikitaan ka niya na pang long term. Kasama na dyan yung financial status. Tsaka yung yung serbisyo mo. O kung hindi, talo ka sa financial pero may resources ka. Kasi marami rin ako mga subscriber dito sa channel na wala namang kabuhayan pero may mga resources. So doon pa lang kaya nakikipag long term din yung babae sa kanila kasi nga resources is mas lamang yun, resources yun eh. Magkano ba minimum wage sa Pilipinas? 15. Oh, siya magtrabaho ka ng for 40 years, 15,000, hindi ka makakabili ng resources. Ano mabibili mo? Locos House King, 200. Wala na 200 ngayon. 200K, wala na. Milyones na mga bahay at lupa ngayon, sinasabi ko sa inyo. So, yung resources pa lang, kahit buong buhay mo magtrabaho, mahihirapan ka makabili ng resources. Ibig sabihin ng resources, bahay at lupa. Hindi yung kotse, wala yan, resources rin yan, pero low value na resources yan. Sinasabi natin na high value resources is yung bahay at lupa talaga. Actually, yan naman talaga yung resources na main meaning yan, bahay at lupa eh. Hindi naman sinasama yung kotse sa asset eh.
Sinasama rin yan, pero low value kasi yan, nagde-depreciate yan. Hindi kagaya ng bahay at lupa, tumataas habang tumatagal. So, paano? Ang dami na natin na-debunk dito sa 30 minutes na to. So, na-debunk na rin yung paniniwala ng red pillar na kailangan emotionally attached. Kaya hindi ako naniniwala sa hot and cold talaga. Kasi hindi ko na-experience yung hot and cold eh. Yung hot and cold, hindi ah. Nagpakatotoo lang ako. Nerdy pa nga ako nung kabataan ko eh. Tapos sila pa nga nagtuturo sa akin. Ano hot and cold doon? Sila nagturo sa akin. O sige, pasok mo na. O sige, pasok mo na. Tapos minsan, bubuksan talaga nila yung pantalon mo. Ia-unzip talaga nila. Tapos bigla isusubo nila yung edits mo. Magiging wild talaga sila sa'yo kung gusto ka talaga nila. Sinasabi ko sa inyo yan. Tuturuan pa kayo. Tuturuan pa kayo kasi naranasan ko yan eh. Yung kabataan ko, mga matatanda yung mga nag-aano sa akin. Nagkakagusto. Walang hot and cold dun ah. Tsaka walang emotional attachment dun. Gusto lang talaga nila na makipag-sex dahil horny sila. So, paano yun lang, peace.